Alright, hello everyone. Marami na ba tayo? Ilan na tayo? Uy, madami na. Isa lang. Ako yon. Hindi naman kasi ako live. Anyway, ang lecture ko ngayon, title, Why the Psyche Needs God. Mamaya as I go along, sasagutin natin yung question na yan. Bakit yung psyche natin, which is tayo mismo, because we are spirits, kailangan natin si Lord. Kaya ang psychology, hindi dapat ignore si Lord. Ecclesiastes 12:1, sabi, Remember your Creator in the days of your youth, sabi ni Solomon, before the evil days come and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. Talon tayo sa Proverbs 3:5-6, marami, ito yung life verse. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him. In other translations, acknowledge Him and He will make your paths straight. Sa ibang translations, and He shall direct your paths. And then talon naman tayo ulit, babalik sa Ecclesiastes 12:13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Ano raw yon? Ano ang point ng lahat? Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ngayon, in connection to all these verses, lagi kong natatanggap na tanong from students when I teach psychology, paano maging maganda ang mental health? Dapat lang pag psych major ka, lalo na kung psych teacher ka, alam mo yung sagot dyan. So ano ang sagot na binibigay ko sa mga students who ask these questions? Ito ang picture ng good mental health. As you can see, it starts with God, the creator of the psyche, the source of strength of the psyche. Kung walang Diyos, walang psyche. Kaya tayo may psyche, kaya buhay yung psyche natin. Kaya tayo nakakapag-isip, kaya tayo nakaka-feel, kaya tayo nakakapag-actions. Because of God. Okay? Yung God, si God, under niya yung psyche. Nasa control niya, nasa dominion niya, nasa teritoryo niya yung psyche mo. And as you can see, yung psyche dito may bilog. May ibig sabihin yan. Ibig sabihin, this psyche, because it is submitted to God, meron siyang protection from God. So, ibig sabihin, yung thinking, feeling, and behaviors, lahat yan are under the watch, under the protection of God. Yan yung picture of good mental health. Mamaya as I go along, mas liliwanag pa paano naging maganda ang mental health ng isang tao na ganito ang itsura. Actually, punta ka sa Ecclesiastes 12:1. Yan yung ibig sabihin niya ng remember your Creator. Altogether read that with me. Isa pa, remember your Creator. Going back to the framework, nasaan yung remember your Creator? Yan yung application ng remember your Creator. Yung psyche mo, i-connect mo kay God. The psyche is very in line, it's very intimate, it's very close, malapit sa presence ni Lord. Yan yung ibig sabihin ng remember your Creator. Lahat ng iniisip mo, lahat ng emotions mo, lahat ng gagawin mo araw-araw from Monday to Sunday, i-acknowledge mo, i-attribute mo, i-connect mo under the watch of God. Yan yung application dito ng remember your Creator. Pero balik tayo dito sa Ecclesiastes 12:1, i-connect na natin dito yan sa good mental health, Maintindihan nyo kung bakit ito yung picture ng good mental health. Ang tanong, ano ba yung reason? Bakit kinakailangan i-connect mo yung psyche kay Lord? Bakit kailangan there's a direct line? Teka, ayusin ko to Hindi nyo pala makita yung direct line. Yan. Bakit kailangan yung psyche mo, ayusin natin dito. Yan. Bakit kailangan yung psyche mo directly connected kay Lord? Ano ang reason? In fact, if you read Ecclesiastes, this passage, may sagot yan. Bakit daw? Ano ang reason? Kasi may evil days. Everybody read, evil days. Remember your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. I-emphasize ko yung evil days. Ano ang connection ng remember your Creator sa evil days? Yung evil days, yung threat. Yung remember your Creator is the protection. Kaya pala kailangan natin i-connect yung psyche natin kay God para meron tayong protection against the evil days na sinasabi dito sa Ecclesiastes. So we arrive in this principle. Please lang, alalahanin nyo to, God protects the psyche from evil. Let me repeat, God protects the psyche from evil. So going back to my question, bakit ito ang picture ng good mental health?
Ano ang mapapala mo kapag yung psyche mo connected under the watch of God, nagkakaroon ka ng protection from evil days. God protects the psyche from evil. And a lot of people, Christian man o hindi, tinitake itong principle na to for granted. Tanongin niyo ako bakit? Alam niyo bakit? Bakit to tinitake for granted? Parang wala lang. Parang dumadaan lang sa isip natin yung God protects the psyche from evil kasi many people don't believe or they are not convinced na totoo ang evil. And for those of you who are like that, hindi ka fully convinced sa totoong may evil, let me tell you that evil is real. Everyone read that with me. Evil is real. Isa pa. Evil is real. Isa pa. Evil is real. Huwag niyong iisipin na yung word na evil, pang-anime lang yan. Yan yung mga kontrabida sa anime. Si Joker, si Venom. Eto, hindi ko kilala kung sino to. Basta nakita ko lang mukhang evil. Nilagay ko dyan. May kakilala ka ba sa buhay mo na mukhang evil? Tinan mo yung katabi mo. Tinan mo. Yan. Hindi evil yan. Yan. Child of God yan. Maliwanag. Anyway, going back, yun yung sinasabi ko dito. Evil is real. Ang evil, hindi lang siya cartoon characters na kontrabida, sila yung umaaway sa mga bida. Kaaway ni Batman, kaaway ni Superman, kaaway ni Dexter, kaaway ni, sino pa ba, kaaway nila Sailor Moon. Hindi ganon. When we say evil, totoong may evil. Totoong may evil one. As in, kasing totoo siya ng mga taong kakilala mo. Does that make sense? And that idea that evil is real, baka sabihin nyo, iniimbento ko lang to, this is real. This is biblical. Paulit-ulit sa Bible sinasabi that the evil one is real. Ang tawag ng Bible dyan, ang pangalan, devil, the enemy, pero masarap sabihin yung demonyo. Everybody say demonyo. Isa pa, demonyo. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, demonyo. Yun. Sinabi mo lang naman, hindi mo sinabing demonyo siya. Does that make sense? Hindi naman demonyo yan. Ano yan? Child of God yan. Does that make sense? Ayan. Okay? So, totoong may evil, totoong may devil, totoong may evil one. Paulit-ulit yan all over the Bible. Some examples of passages, Matthew 4, Luke 4, Mark 1. All of these instances in the Bible nagpapakita na talagang sa buhay natin, in our everyday life, merong impluensya ang devil, ang demonyo, in our everyday life. Marami nangyayari sa buhay natin na akala natin pagkakataon lang, chance lang, pero yun pala, demonyo ang cause. May nagkasakit, may masamang nangyari, may nanloko sa'yo, ano pa, na-scam ka. Bakit? Most likely, involved ang demonyo dyan. In fact, even Jesus himself kinonfirm, vinalidate na totoong may demonyo. Dinescribe pa nga niya yung demonyo. Anong sabi ni Jesus? He was a, altogether read, murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. But I want to emphasize on the word murderer. Everybody say murderer. Tignan mo yung katabi mo. Hindi yan murderer. Ano yan? Child of God yan. No? Pero again, kidding aside, I want to highlight the word murderer. Mamamatay tao. So, ang demonyo pala, yan ang number 1 sa job description niya, pumatay, sumira ng tao in different ways. Patayin physically, patayin mentally, patayin emotionally, and most importantly, patayin spiritually. Yan ang job description ng demonyo every day. Sino ang tinitira ng demonyo? Yung mga tao. Bakit ang demonyo galit na galit sa tao? Anong sagot? Because human beings are created in the image of God. Galit na galit ang demonyo kay Lord. At alam niyang hindi niya matatalo si Lord. Kaya, yung galit niya kay Lord, saan niya binubuhos? Sa mga beloved creatures of the Lord, created in His image, tayo yon, mga tao. Kaya ang magandang insight dito to remember is someone wants you destroyed every day. Or to be consistent, someone wants you murdered every day. Ang sinasabi ko dito, lahat tayo may death threat. Dapat ganyan yung pananaw natin. Every time we wake up in the morning, anong meron tayong lahat? Lahat tayo may death threat. This is something that all human beings have. Kung baga kung mag-family feud ka, magbigay ng mga bagay na lahat ng tao meron. Isa dapat to sa top answer. Death threat coming from the devil. Coming from the spiritual realm. Nagigets nyo?
Ganyan dapat ang perspective natin. When we wake up in the morning, dapat lagi tayong on guard. Be on guard. Paulit-ulit sinasabi sa Bible yan. Huwag kang tutulog-tulog. Huwag kang mag-relax-relax because somebody wants you dead every day, and that is the devil. True or false? Hindi lahat ng tao nakakatanggap ng death threat. Anong sagot? Apply the principle. False. Kasi lahat tayo merong death threat. So the next slides, ito yung sasagutin nating question, how the devil destroys the psyche. So may demonyo, galit sa tao, gusto niya tayong ma-murder, paano niya ginagawa yan? As we know in psychology, lalo na yung mga psych majors na nakikinig, ang tao, multiple levels yan. Meron tayong iba't ibang mga dimensions. In human development, developmental psychology, 4 yan. Physical, cognitive, emotional, and social. Now, in the next few slides, I'm going to show to you anong ginagawa ng demonyo para sirain yung bawat isa sa mga dimensions na yan. Yan ang trabaho ng demonyo everyday. Gumagawa siya ng paraan, naghahanap siya ng chance na sirain yung isa dyan or lahat yan. Actually, yun yung goal. Lahat yan mawasak. Kasi pag lahat yan nawasak, sigurado, deads ka na. Malayo ka na kay Lord. Okay? So let's start with physical. Paano ang demonyo sinisira ang katawan ng tao via social media? Okay? Ginagamit ng enemy, ng demonyo yung social media para sirain yung katawan ng tao. Paano niya ginagawa yan? Parang ang layo. Katawan tapos social media, Instagram. For example, the devil, papataasin niya o gagawa siya ng mga paraan para magkaroon ng pangit. Everybody say pangit. Pangit na body image ang mga tao. Yan yung strategy niya. Gamit tayo ng Instagram para isipin ng mga tao pangit yung katawan nila. And this is documented in one research. Sabi sa article na to, ang mga tao na gamit ng social media, special mention to Instagram and Facebook, ano raw, mas mataas yung chance nila na magkaroon ng poor body image. Now, that's a very psychological term, no? Poor body image, ang ibig sabihin lang yan, feeling mo ang pangit-pangit mo. Sino dito nakaka-relate? Yung browse ka ng browse ng social media, lalo na Instagram, fina-follow mo mga artista, mga big time, mga model, lalaki, babae, anong nakikita mo? Lahat magaganda, lahat ang gagwapo. 'Di ba? Ang tatangos ang ilong, ang puputi, ang gaganda ng shape ng katawan, may six-pack abs, ang tatangkad. Tapos, makikita mo yung picture mo. 'Di ba? Gawin yung exercise 'yon. Tingin ka ng tingin sa mga pogi at magaganda, tapos sa last picture, tignan mo yung sarili mong picture. 'Di ba? I'm sure marami makaka-relate. Anong feeling mo? Feeling mo ang pangit mo. Magkakaroon ng contrast effect. 'Di ba? Tingin ka ng tingin sa mga quote and quote gods and goddesses of beauty, tapos tignan mo yung picture mo, feeling mo ano ka, galing ka sa lupa. 'Di ba? Oh, yun na yun. Pag nafe-feel mo ang pangit-pangit mo, ano nangyari? Bumaba yung body image mo. Feeling mo ang pangit-pangit mo. At ano ang next niyan? After mong ma-feel na ang pangit-pangit mo, now you begin to question God. Lord, bakit hindi mo ako ginawang ganito? Bakit hindi mo pinatangos ilong ko? Bakit hindi mo ako pinaputi? Tapos araw-araw mong iisipin yan. Bakit ka nang bakit kay Lord? Monday to Sunday, maya-maya, yung tanong mo kay Lord, galit ka na kay Lord. Lord, nakakainis ka. Lord, ayoko na sa'yo. Yan na. Tapos, ano yung next step? Kapag galit ka na kay Lord, gagawa ka na ngayon ng paraan. Bubulungan ka na ng demonyo. Anong ibubulong niya sa'yo? Pwede namang ikaw ang magpaganda sa sarili mo. Gumawa ka ng paraan para pagandahin yung sarili mo. Si Lord, hindi ka pinaganda, so maging Lord ka ng buhay mo. Ikaw ang maging Diyos ng katawan mo. So what happens when people listen, ayan na, maghahanap na ng paraan para pagandahin yung sarili. Kaya lang, paminsan-minsan may mga nangyayaring ganyan at tuwang-tuwa ang demonyo dyan. Ayan, bakit natuwa ang demonyo sa news na to? Kasi may nasira sa'yo, pumalpak eh. Diba? Pumalpak. Nasira yung katawan mo. Remember, that's the goal of the devil. Sirain ka in different levels. Nasira yung katawan mo, nasira ilong mo, nasira yung mata mo, nasira yung balat mo. Tuwang-tuwa ang demonyo dyan. Pero ang demonyo mas tuwang-tuwa kapag nag-take over ka sa pagpapaganda mo at nangyari ang mga yan. Bakit siya tuwang-tuwa dito? Ito, deads eh.
Ito, nasira ka lang. Ito talaga, deads ka na. At yan ang gusto ng demonyo, ang mga tao mamatay ng malayo kay Lord. That's the goal. Right? Kill people who don't have the knowledge of God. Kill people who are far away from God. Nagigets ninyo? Kaya mag-ingat kayo sa paggamit ng social media. Pwedeng gamitin ng demonyo yan para sirain yung katawan ninyo. Another way that the devil destroys the physical body is teen pregnancy. Akala natin ano lang to, no? It's just a social problem. It can actually be a demonic work ng demonyo pala ito. Now, for those of you who will ask me, bakit ang teen pregnancy, ano ang influence ng demonyo dyan? Kasi ang teen pregnancy, nakakasira ng katawan. No? Kahit magbasa kayo ng medical books, magbasa kayo ng mga textbooks in psychology, we consider teenage pregnancy as high-risk pregnancy. Ibig sabihin, mataas yung chance na baka may mamatay. Yung nanay, yung anak, or pareho sila. At bakit? Anong explanation? Kasi ang katawan ng babae at this age, 13, 14, 15, hindi pa met, hindi pa ready, hindi pa mature enough para manganak. Kaya siya high-risk pregnancy. And that's exactly what the devil wants. Paramihin natin yung mga kabataan na babae na mabuntis ng wala sa oras para mataas yung chance na ma-dead sila. Does that make sense? Kaya ako, in the biblical perspective, ang teenage pregnancy, it is the work of the devil. At ang tanong, bakit nagkakaroon ng teen pregnancy? Anong ginagamit ng demonyo para pataasin ang teenage pregnancy? Babalik na naman tayo sa social media. Maraming mga dating apps ginagamit ng kaaway, ginagamit ng devil to create access to sex. And we have an article to support that. Ito, if you want to read, i-Google Scholar nyo, in-download nyo, ang sabi sa study na to, ang mga teenagers na madalas gumagamit ng mga dating apps, hindi na lang ako magbabanggit ng mga dating apps, andyan naman sa picture yan, mas mataas yung chance, mas mataas yung risk ng teenage pregnancy. Kasi pag gumagamit sila niyan, syempre, may mga makikilala sila, makikipag-meet up yan sa SM, pupunta yan somewhere, alam nyo na siguro kung saan pupunta, and then may gagawin sila, and then teenage pregnancy. Does that make sense? That's how the devil destroys the body via technological means. Punta naman tayo sa cognitive, also known as pag-iisip, mental life. Ano yung mga pinaniniwalaan ng tao? The devil can also destroy this. Paano? Maglalagay siya dyan ng mga toxic belief systems. Mga nakakalason na mga paniniwala. At ang galing ng demonyo dito kasi yung mga belief systems na to hindi halata na toxic. Parang ang sarap-sarap pakinggan. Parang inspirational. Ang tawag dyan, self-love movement. Seemingly right, sabi dito, but deadly. Akala mo tama pero nakakamatay. Marami ganyan ha. Akala mo masarap, lalo na sa pagkain ha. Akala mo masarap, yun pala pag paulit-ulit mong kinakain, nakakamatay. Nakakasira ng katawan. Chichirya, alcohol, di ba? Baboy, nako, sisig, crispy pata, ano pa, chicharong bulaklak. Nagugutom na ako. But you get the idea. Ganon din sa mental level. Marami mga ideas na ang sarap-sarap pakinggan, ang sarap-sarap i-apply sa buhay, pero habang ina-apply mo sa buhay mo, pinapatay na pala yung kaluluwa mo. One example would be the self-love movement. Ano ang katuruan ng self-love movement? Ayan. Yung mga quote-unquote inspirational messages. Maraming mag-agree sa mga statements na yan. Maraming mga students pinopost yan sa mga walls nila. I deserve. Number one priority sa buhay, dapat masaya ako. Pipiliin ko yung sarili ko. Ako muna dapat, bago ang iba. Follow your heart. Kung anong dinidikta ng puso mo, yun ang sundin mo. Ipakita mo kung sino ka, huwag mong ikahiya yan. Huwag mong hayaan yung ibang tao na i-correct ka. Dapat tanggapin ka nila kahit ano ka pa. Sikat na sikat yang self-love movement na yan, meron pang mga pa-workshops dyan. In this workshop, tuturuan ka paano i-apply yung ako muna, self-care, self-love, self-empowerment. Siguro marami nagugulat ngayon, ha?
Toxic pala yung ganyang teaching. Yes. And what's my basis? Because this is not what the Bible teaches. I believe that the Bible is the manual for life. It's the manual for the psyche. Paano mapabuti ang psyche mo? Kaya sinulat ang Bible. And guess what? Hindi yan yung tinuturo ng Bible kung paano maging healthy ang psyche. Kasi ano sinabi ng Bible? Paano maging healthy ang psyche? Yung Ecclesiastes 12:13, yung binasa natin kanina. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Dalawa ang dapat mong gawin. Fear God and keep His commandments. Ibang-iba yan sa tinuturo ng popular culture na kung saan gawing mong Diyos ang sarili mo. In other passages, isa pang support sa Ecclesiastes, yung Matthew 16:24. Jesus said to His disciples, if anyone desires to come after me, let him altogether deny. Ulitin ko ha. Deny. Isa pa ha, mahalaga kasi yan. Deny himself and take up his cross and follow me. Deny the self. Ibang-iba sa love yourself na tinuturo ng self-love movement. And as I say, yung ideas na yan, saan nanggagaling yan? Sa demonyo, at ginagamit niya yan to move people away from God. Goal niya yan. Away from God. Gupitin niya yung connection ng tao kay Lord because the devil knows that's the only way that you can really kill a person. Pag sinira mo yung connection ng tao from God. Di ba sinabi ni Jesus yan, apart from me, you are nothing. So gagawa ng paraan yung demonyo paano magiging apart from me yung mga tao. At ginagamit niya yung self-love movement. In fact, ginagamit niya to para ang mga tao hindi magsimba. Kasi ang pagsisimba, mahalaga yan. Source yan ng spiritual nourishment natin. Diba? O ang tanong, bakit pa konti ang mga tao ngayon na nagsisimba according to one survey? Kaya tuwang-tuwa ang demonyo dito. Ayan o, kita nyo ba nakatawa o? Tuwang-tuwa. Bakit? Paano niya ginagamit tong ideas na to move people away from the church? Kasi alam niya na yung mga tinuturo ng self-love movement, ibang-iba sa tinuturo ng church. Got that? Ibang-iba. Deny yourself, turo ng church, turo ng Bible, turo ng kultura na mas masarap, mas pabor sa sarili, mahalin ang sarili. You see the contrast? Deny yourself versus love yourself. Kaya karamihan ng mga youth today, mga kabataan ngayon, ano ang reaction, ano ang attitude towards the church? Killjoy ang church. Toxic dyan. Puro dogma ang tinuturo dyan. Kinukulong tayo ng church. Lumulungkot ang buhay kapag nagiging active ako sa church. Hindi ko magawa yung mga gusto ko. At kapag naging ganyan yung pananaw ng mga tao sa church, talagang hindi na magsisimba yan. Baliktad na baliktad. Nagigets ninyo? So, yun yung supernatural explanation ko for this survey ng SWS. Bakit kumukonti ang mga Pilipino na uma-attend ng church? Kasi unti-unti niyang nabe-brainwash ng self-love movement. Kaya again, ang demonyo tuwang-tuwa sa survey na yan. Ayan, nakatawa, tuwang-tuwa na ganyan ang findings ng SWS. And also, alam nyo ba, itong self-love movement na to, this is also a marriage killer. Alam ng demonyo na isa sa mga source ng well-being ng tao is marriage. Because marriage is sacred. Isa yan sa mga ginawa ni Lord. At lahat ng ginawa ni Lord gustong sirain ng demonyo. So ang demonyo, isa rin yan sa mga titirahin niya. Sirain natin yung mga marriages ng tao para lumayo sila kay Lord. Now, you may ask me, anong kinalaman ng self-love movement sa marriage? Ito yan. Kabaliktaran kasi, yung kailangan mong attitude, yung kailangan mong belief systems pagpasok mo ng marriage. When you enter marriage, do you agree? Lalo na yung mga mag-asawang nakikinig ngayon, na sila pa ha, hindi yung mga hiwalay na. Yung sila pa. Don't you agree? Kapag ikaw na sa marriage, ano ang number one skill na dapat mong ina-apply everyday para maging successful ang marriage? Selflessness. Don't you agree? Para maging maayos ang samahan ng mag-asawa, dapat selfless. Selfless si Mr., selfless si Mrs. Ino-offer ni hubby kay wifey yung sarili niya, ino-offer din ni wifey kay hubby yung sarili niya. They forget themselves for the benefit of the marriage. Kaya kung titignan mo yung marriage vows, hindi mo magagawa yung mga pinapangako mo dyan if you will not become selfless. So I keep on repeating to my students, for those who ask me, kailan yung tamang time para magpakasal?
Sagot ko dyan dalawa. Number 1, dapat legal age ka na. Number 2, selfless ka na. Handa ka nang maging selfless. Handa mo nang i-let go. Handa mo nang i-deny yung sarili mo. Oh, sounds familiar? Self-denial is what's needed in marriage. Hindi nga yun yung tinuturo ng self-love movement eh. Don't deny yourself. Ganito ka dapat. You love yourself. Nagigets ninyo? Kaya ang demonyo gagamitin yung mga ideas na yan para sirain yung samahan ng mag-asawa. Okay? So, i-demonstrate ko paano nyo ginagawa yan. O, halimbawa, may 2 tao na nagpakasal. At yung 2 tao na yan, naniniwala sa self-love movement. Mahal na mahal nila yung mga sarili nila. O, ano mangyayari kapag nag-away sila? Look, eto ngayon yung mga script na ibubulong ng demonyo sa mga mag-asawang nag-aaway. Una niyang ibubulong, di ba? Hindi na ako masaya. Yan. Bubulong ng demonyo yan. Uy, nag-aaway kayo. Hindi na ako masaya. The thing is, maaalala nung tao na I deserve to be happy. Hindi na ako masaya. Away kami ng away, but I deserve to be happy. Anong solusyon? Iwan mo yan. Find your happiness. O, di ba? Hindi hiwalay. O, nag-aaway yung mag-asawa, may problema, binulungan ng demonyo. Pagod na akong mahalin ka. If i-feed niya yan. If i-feed niya yan doon sa nag-aaway, pagod na akong mahalin ka. Enters the self-love movement, anong sasabihin? Choose you. Sino ba kasi may sabing mahalin mo yan ng mahalin? Pagod ka na nga. Piliin mo muna sarili mo. Iwan mo na yan. Yun, hiwalay na. O, nag-aaway yung mag-asawa, may problema. O, ibubulong ng demonyo, hanapin ko muna sarili ko. Nako, favorite line ng demonyo yan. Hanapin ko muna sarili ko. So, magtatanong yung isang asawa, tama lang ba na hanapin ko sarili ko? Magpakalayo-layo muna ako. Ipapaalala ng demonyo, yung self-love movement, follow your heart. Sundin mo ang dinidikta ng puso mo. Ang dinidikta ng puso mo, masaya ka doon sa ka-office mate mo na lagi nakikinig sa mga problems mo. Kinikilig ka habang kino-comfort ka. Ano nangyari? Iniwan mo yung asawa mo, naging jowa mo na yung office mate mo. Okay lang ba yun na sumama ka sa office mate mo? Okay lang yun. Bakit? Deserve mo yun eh. Yun yung pinili mo eh. Yun yung dinidikta ng puso mo eh. Walang mali dyan. Tuloy mo lang yan. Wasak ang marriage. Does that make sense? Next, emotional. Naku. Kaya ang demonyo, ang daming mga moves. Crafty. Paano sinisirang ng demonyo ang emotional life ng mga tao? Ito, magpapasok siya ng mga negative emotions. Isa yan sa mga steps niya. Para ang tao mapalayo kay Lord, punuin natin ng negative emotions ang tao. Malungkot, pangit, kulang, wala, mapait, galit, magulo. At ano ang ginagamit ng demonyo para ma-absorb ng emotions natin, itong mga feelings na yan, guess what? Music. Shout out dyan sa mga mahilig makinig ng music. Shout out dyan sa mga mahilig magkaraoke at yung mga kinakanta sa karaoke, talagang pag kinakanta, feel na feel pa. Umiiyak-iyak pa. Pwede palang gamitin ng demonyo yan. So let's be careful about the songs that we listen to because it can be a tool by the devil to destroy us emotionally. May kasabihan nga, ang mga kantang pinapakinggan nagbibigay daan sa kalungkutan. Lalong-lalo na kapag yung mga pinapakinggan mo are songs na pinapataas, ini-intensify yung mga ganyang emotions. May scientific evidence ba sa sinasabi mo, Sir Howard? Meron. You can just read this article. Gagawan ko to ng separate lecture, but for the meantime, i-Google Scholar mo to, i-zoom in natin, i-download nyo, basahin ninyo. Basically, ang sinasabi dito, may effect sa pag-iisip, sa emotions ng tao, yung kanta na pinakikinggan natin. Bigyan ko kayo ng examples of songs na sureball ako pag araw-araw mong pinakinggan, Monday to Sunday, ginawa mong national anthem, lalagpak talaga yung emotions mo. Ito yung mga linyahan dyan. Ikaw ang kailangan, pero hindi ikaw ang mahal. Pakinggan mo ng pakinggan yan. Tapos may jowa ka. Sige, gawin mong national anthem mo yan. Ikaw ang kasama, pero ang hanap ay iba. Gawin mong life script mo yan. Gawin mong national anthem, ikaw ang kayakap, pero ang iniisip ay iba.
Dagdagan mo pa ng ibang songs, hindi matigil ang gulo sa aking isip at para bang walang kasing sakit. Alaala mong hindi ko malimutan, oras lang ang may alam. Sige, gawin mong national anthem yan. Yung psyche mo, maya-maya, nag-uumapaw na ng negative emotions. At dito yung demonyo gagamit ng combo. Parang boxing, may mga combo punches yan. Nakita ng demonyo, kinig ka ng kinig sa song na piniplay niya, tapos nalungkot ka na, nag-uumapaw ka ng negative emotions, anong gagawin niya? Isang combo. O offeran ka niya ng solusyon. Siyempre, ayaw mo yung mga feelings na yan kasi hindi yan pleasant. Magpo-provide ngayon siya ng solutions or another term would be escape para makatakas ka sa mga negative emotions na yan. Boom! Ay, malungkot ka. May solusyon ako para sa'yo. I-offer ka ng demonyo ng worldliness, worldly solutions. Yan na. Inom ka na lang muna. Kalimutan mo na yung problema mo. Ano raw sabi nung kanta? Tama na yan. Inuman na. Huwag ka na lang mag-focus sa love life. Maging alipin ka na lang ng salapi. Yan na lang ang habulin mo, pera. Para makalimot ka. Mag-shopping ka na lang ng mag-shopping. Bilin mo lahat. Pati yung mall, bilin mo. Para mawala yung negative emotions mo. Hindi naman pala worth it magseryoso. Huwag ka na lang magseryoso. Sige, sex ka na lang kahit kanino. Enjoy life. Hindi mo na kaya yung sakit, hindi mo na kaya yung pain. May solusyon dyan. Ito, inumin mo. Singhutin mo, iturok mo. Tignan mo, mapupunta ka sa heaven. Yan. Yan yung i-offer ng demonyo para mawala yung mga negative emotions na yan. But either way, lahat yan, i-combine mo yan. Ano ang common denominator? Kapag yan kinagat mo, ang epekto niyan, you become far away from God. Hindi na nga nawala yung negative emotions mo, malayo ka pa kay Lord. Fast forward, kapag far from God ka na, apart from me, you can do nothing, dyan na ngayon lumalabas yung mga mental health issues. Yan yung supernatural psychology of abnormal psychology. Kaya nagiging abnormal ang functioning ng psyche because of this. The world is pulling you away from God. Boom! Nagkakaroon ka ng mental health crisis. And many young people today, according to this headline, ganyan ang status. Ang dami-daming mental health concern. Bakit? Mali ang solusyon sa mga negative emotions. They are going towards these things instead of moving forward, getting nearer to the God who can heal them. And this is the work of the devil. Last one, punta tayo sa social, yung relationships. Ang demonyo, alam na ang tao, isa sa source ng well-being natin, would you agree? Relationships. Ang daming mga journal articles dyan. Walang enough space for this slide, no? Kayo na lang bahala magbasa. Pero studies after studies have shown, isa sa mga source ng well-being ng tao, maayos na mga relationships. Number one, or one of the predictors of good mental health relationships. Babangon sa hukay sa Abraham Maslow sa sinasabi ko. Isa yan sa mga hierarchy of needs niya. Anong sabi niya? Kapag gusto mo na yung mental health mo maging maganda, kunin mo, sabi dito, yung love and belongingness needs mo. Dapat gusto ka rin ng parents mo, mahal ka ng significant other mo, okay kayo ng mga kapatid mo, close kayo ng pamilya mo, yung best friend mo, mahal na mahal nyo yung isa't isa, ganyan. Nagigets niyo? So, ang demonyo alam na kapag eto, sirain ko to. Most likely, etong taong to wasak, lalayo to kay Lord. And let me give you 2 examples how the devil does that. Tatargetin niya syempre yung pamilya. Yan yung isa sa mga foundations ng well-being ng tao, pamilya. Kapag ang pamilya mo nasira, wasak ang well-being mo. And there is this something, there is this tool na akala natin pagka simple-simple, pero ginagamit pala ng demonyo para sirain yung pamilya. Any guess? Ako, sureball ako meron ka nito. Sureball ako nasa tapat mo yan ngayon o nasa tabi mo ngayon. Akala mo, inosente, yun pala ginagamit ng demonyo. Tignan mo, baka may fingerprint ng demonyo dyan, ginamit kanina. Tignan mo, kung may mahabang kuko dyan, binigyan ng kuko yung demonyo no? Ano yung sinasabi ko dito? Yung cellphone. Ang cellphone, okay naman yan kapag ginamit ng tama, kapag ginamit in the godly way. Pero ang demonyo, pwede niyang gamitin yan to destroy your family. Paano? Ganito dapat ang pamilya. Don't you agree?
Yung mga parents na nakikinig, tuwing dinner, dapat ganyan kayo. Magkakaharap, nag-uusap, nagkakumustahan. O, kumusta yung school mo kanina? Anong tunuro sa'yo ng teacher mo? O, anong natutunan mo? O, kamusta yung problemang sinabi mo sa akin last week? Naayos na ba? Sinoli na ba nung classmate mo yung hindi niya sinoling pencil box mo? Diyan dapat nangyayari yung mga ganyang conversations. Ano sabi ng Bible dyan? We should be encouraging and building one another up. Hindi lang to applicable sa church, applicable din to sa isang pamilya. It is during mealtime, habang kumakain ng mga magkakapamilya, nangyayari dapat ang 1 Thessalonians. Encourage and build each other up. Diyan kayo magkakamustahan. Diyan magtataasan yung mga well-being ninyo. Anong gagamitin ng demonyo? Ayaw niya mangyari yan. Ay, huwag na kayong mag-usap-usap. Cellphone kayo habang kumakain. Picturean mo yung pagkain. Mag-browse ka ng Facebook, baka may nag-message sa'yo. Panoorin mo itong papakita ko sa iyo sa Reels. Huwag mong kausapin yung nanay mo, matanda na yan. Am I making sense? Sinong guilty dito? Tuwing gabi, kapag kasama niya pamilya niya, ganyan ang itsura. Ayan, maraming aamin dyan. Ganon din sa mag-asawa. Ang mag-asawa, bago matulog, dyan dapat nagkakamustahan. Diba? Yan ang dapat nangyayari bago matulog ang mag-asawa, nagkakamustahan. Dyan sila nagpapalakas sa isa't isa. Kamusta araw mo, babe? Kamusta? Ano yung nafe-feel mo ngayon? Pag-usapan natin. Ano yung mga pwede natin i-improve sa marriage natin? Dapat dyan kayo nagba-Bible study. Dapat dyan kayo nagde-devotion bago matulog. Encourage and build one another up bago kayo matulog. Gagamitin ng demonyo yung cellphone para sirain yung marriage. Huwag na kayong mag-devotion. Huwag na kayong mag-pray. Mag-browse na lang kayo ng mag-browse. Gawin yung pangpatulog, mas masarap gawin yan. Yung nakatulugan mo yung cellphone mo. Sinong guilty dyan? Umamin. Taas ang kamay. Taas. Yung habang ginagamit mo yung cellphone mo sa gabay, nakatulog ka na. Pagising mo, maliwanag na. Yung cellphone mo nandito sa dibdib mo. Sino? Walang nagtataas. Alam nyo bakit? Kasi ako lang naman mag-isa dito. wala talagang magtataas, no? Yun. So anyway, to summarize, as I end this lecture, ayan. Yan ang paraan ng demonyo para sirain ang tao. Sirain itong different dimensions na to in different ways na pinakita ko sa inyo. So the conclusion is, going back to our title, why the psyche needs God? Anong sagot? Our psyche needs God for protection. Remember God, your Creator, in the days of your youth before the evil days come. Para yung psyche mo poprotektahan ni Lord against the attack of the devil. Kaya ang isang Kristiyano na malapit kay Lord, ito yung benefit eh. Although pwede pa rin maka-impluwensya ang demonyo sa buhay niya, but God is on watch. He will not let a Christian to be totally destroyed by the devil. He will make ways on how to protect the person from the devil. Ang malungkot, marami mga tao ngayon, kawawa. Bakit? Because their psyche is not under God. Malayo kay Lord. Anong nangyayari kapag wala kang protection ni God? Ayan, no? Open na open ka. Isa kang mortal na may psyche, ang kalaban mo is spiritual being who is very powerful. Open na open. Walang protection. Parang walang immune system yung psyche mo against the attacks of the devil. So ano nangyayari? Yung iniisip mo, yung emotions mo, yung behaviors mo, open na wasakin ng demonyo. Kasi wala kang protection. Wala kang supernatural protection from the God who created your psyche. Kasi ayaw mo. Kasi pinili mo na maging malayo kay Lord. Does that make sense? So, do people need God? Absolutely yes. Remembering God is a protection against the evil days. Now, in closing, paano? Paano ko a-apply yung remember your Creator? Okay? Kasi pag sinabi mong remember, o dito lang yon, isipin ko lang ng isipin si Lord. Hindi. Remember here is more than just thinking about God. It's about having a God-centered life. Anong ibig sabihin ng God-centered life? Ito yung definition dyan. Remembering God /
God-centered life means, kino-connect mo lahat ng sarili mo, nire-relate mo, buong pagkatao mo kay Lord. Kung anong mga iniisip mo, binibigay mo kay Lord. Lahat ng emotions mo, binibigay mo kay Lord. Lahat ng ginagawa mo, binibigay mo kay Lord. God is the center of your life. Everything that you think, everything that you feel, everything that you do, it's always connected, related to God in some other ways. Yun nga yung sinasabi nung isang verse na binasa natin, Proverbs 3:5-6. Altogether, let's read again. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall make straight your paths. Kung basahin mo to, pasok dyan yung thinking, emotions, and behaviors. Nasaan yung remember your God dyan? Trust in the Lord. Ibig sabihin, ibigay mo kay Lord yung tatlong sinabi ko kanina. 'Di ba? Trust in the Lord with all your heart, yung heart dyan, emotions. Do not lean on your own understanding. Ibigay mo kay Lord yan. Yung understanding is your thinking. And in all your ways, behaviors, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Magkakaroon ka ng protection against the attacks of the devil. Bigyan ko kayo ng checklist. Paano ko malalaman na yung buhay ko God-centered life? Paano ko malalaman kung ina-apply ko yung remembering God na sinasabi dito sa Ecclesiastes? Alright? Ito yung mga checklist ko dyan. Una, ikaw ba every morning, you start with a prayer? Yun ang unang dapat ginagawa mo when you wake up in the morning. You pray. Sino dito guilty? Ang una niyang ginagawa pagising niya cellphone, basa email, basa Facebook, basa Instagram. Nagising siya ng 6 a.m., babangon siya ng 7:30 a.m. Yung 1.5 hours niya nasa cellphone. Pinuno yung psyche ng kamunduhan. Hindi dapat ganon. The very time that we wake up in the morning, dapat ang una natin gagawin, pupunuin natin yung psyche natin ng spiritual ideas. Reading God's Word, Bible, devotion, so on and so forth. Number 2, dapat lifestyle natin ng prayer. Hindi ko sinasabing magaling ako mag-pray, no? Ako rin, minsan struggle ko to, pero dapat talaga, all the time, we should be praying. Anong sabi sa Bible? Pray without ceasing. Hindi dapat tayo humihinto. Huwag mong iisipin na, mamaya ako magpe-pray ng 2:30. No. Habang may ginagawa ka, your mind must always be in constant conversation with God. Kausapin mo lang si Lord habang naghuhugas ka ng pinggan. Kausapin mo si Lord habang nagwawalis ka. Kausapin mo si Lord habang gumagawa ka ng trabaho mo. Lord, tulungan mo ko sa trabaho ko. Malapit na yung deadline ko. 5 minutes na lang, wala ba ako nagagawa? That's also a prayer. 'Di ba? Gawin nating lifestyle yan. Ikaw ba, ganyan ka? Number 3, ikaw ba, nagbabasa ng Bible? Nagde-devotion ka ba everyday? Ang pinagkaiba kasi ng prayer, ikaw kumakausap kay Lord dito. Yung Bible, yan yung pagsagot niya sa'yo. Does that make sense? I talk to God through prayer, God talks to me through His Word. Yan yung number 4. Iba pa yung meditation, ha? Yung meditation, hindi kayo nag-uusap, pero pinag-iisipan mo yung mga sinasabi ni Lord sa Bible. Although hindi mo siya kausap, but you are thinking about the words of God that is alive. Very powerful yan. Kaya wag niyong isipin, meditation, ano yan, less yan. Kasi wala kang direct contact with the Lord dito. Meron. The very fact that you are thinking about His Word through meditation, nagbibigay na sa iyo ng power yan. So araw-araw dapat may 3 kang ginagawa, no? Prayer, Bible reading, meditation. Number 5, anong laman ng isip mo? Dapat kinokontrol mo rin yan. Sa araw-araw, gaano katagal yung oras na nag-iisip ka ng mga bagay na hindi worldly? 'Di ba? Anong mas matagal mong iniisip? Si Lord o yung Lazada? Anong mas matagal mong iniisip? Isang Bible verse o yung in-order mo sa Shopee, kailan darating? Bakit wala pa? Gusto ko nang i-follow up. Babawiin ko na yung pera na binigay ko, ika-cancel ko na. Anong mas matagal mong iniisip? God's kingdom o yung Rolex sa gusto mong bilhin? Naghahanap ka ng mga review video sa YouTube. Maganda ba yung Rolex sa gusto mong bilhin? Worth it ba? Anong value niyan? Saan makakabili niyan? I have nothing against this. Ang sinasabi ko lang dapat, sa pang-araw-araw, ito yung mas maraming oras na laman ng isip mo. God, Bible verse, God's kingdom. Compared to worldly things such as Lazada, Shopee, and Rolex. And of course, number 6, ito yung behavioral. Araw-araw ba, gumagawa ka ng mga good deeds?
Linawin ko lang, good deeds will not save you. Only Jesus can save you. But once you are already with Jesus, once you are already under the care of God, this counts. Gumagawa ka ba ng godly deeds every day? Tumutulong ka ba sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan? Are you praying for others? O yung prayer mo very selfish? Lagi mo na lang pinagpe-pray, sana dumating na yung Lazada, sana dumating na yung Shopee. Pag-pray mo naman yung kapitbahay mong may sakit. Pag-pray mo naman yung mang tataho na dumaan sa bahay mo na matanda na, pag-pray mo na sana hindi siya ma-heat stroke. Are you visiting the sick? Are you visiting those people in prison and sharing God's word? Kaya yung ibang churches, meron silang hospital visitation ministry, merong prison ministry. Oh, kung makasama kayo sa mga ganong ministry, maganda yan. Does that make sense? So yun yung maikli kong checklist for you to know if you are living a God-centered life. If your answer is, Sir, mukhang wala ako nito. Wala rin ako nito. Wala rin ako niyan. Wala rin ako niyan. Wala rin ako niyan. Wala rin ako niyan. Guess what? May tuwang-tuwa somewhere. Sino? Yung demonyo. Okay? Maliwanag. Pero ang good news dyan, pwede mo pa namang ayusin yan. You can still improve. Alright? Pwede mo pang i-move closer yung sarili mo. And pray to God that your psyche needs God. Okay? So yun lang yung maikli nating lecture. Kung may mga questions kayo or comments, I'm sure marami yan. Ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone. Bye-bye.